Habang nasa biyahe, nagtataka ang dalawang bata dahil hindi familiar sa kanila ang kanilang dinadaanan. Sam, are you sure mommy knows about this? Tanong ni Gab. Hindi niya maiwasang magduda gayong ang layo na ng biyahe nila. I'm sure Brother Gab. Dumating raw kasi si Great Grandma, so we need to visit her. Tuwang-tuwa na wika ni Sam. Is she nice? Halata ang takot sa kanya. Baka parehas kasi ito sa Lola Amanda niya na palagi siyang pinagagalitan noon. Mabuti na lang at bumukod sila ng tirahan ng daddy niya. Of course, I'm sure matutuwa si Great Grandma kapag makita kanya. Nakangiting sagot nito at inikot ang paningin sa buong paligid. Wow, white mansion! Sabi ni Sam at hindi na makapaghintay. Pagpark ng kotse sa loob ng villa, agad siyang tumalon mula sa sasakyan at sumigaw. Great Grandma! Hiyaw nito habang papasok sa loob. Si Gab napailing na lang sa kambal niya. Tila nakalimutan nito na kasama siya. Bumaba na rin siya ng kotse at pasimpleng sumunod na rin sa kambal. Sam, my precious one! Agad na kinarga ng mid-50s na Donya ang apo at nanggigigil na niyakap ito. Great Grandma, I want you to meet my twin brother. Nakangiting wika ni Sam sabay turo kay Gab na kasalukuyang nakatayo sa gilid ng pintuan at nakamasid lang sa kanila. Bakas ang pagkasindak sa mukha ng ginang nang makita si Gab. Matagal pa muna itong nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang bata bago maluha-luha na pinuntahan si Gab at niyakap din ito. May another precious one, sambit nito at kinarga si Gab. How are you, Great Grandma? Mas lalong napaluha ang Donya nang marinig ang cute na boses ng apo niya. Bakas sa mukha nito ang sobrang saya dahil naging dalawa kaagad ang apo niya. Nalilito man siya kung paano nangyari. Tatanungin na lang niya si Ashley. Teka, nasaan ang mami niyo? Ibinaba niya si Gab at hinanap si Ashley nang napansin na wala ito. She's on her way, Grandma, sagot ni Sam at nilagay ang dalang bag sa couch. Pagkalipas ng ilang oras, pumarada na ang sasakyan ni Ashley sa labas ng mansyon. Ilang beses pa niyang kinabisado ang ekspresyon ng muka upang hindi mahalata na galing siya sa pag-iyak. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya sa nangyari sa kanila ni Liam. Kung gaano nila kabilis ibigin ang isa't isa, ganun din nila kabilis bitawan ng bawat isa. Hindi, si Liam lang pala. Ang lalaking yun ang unang bumitaw. Lumaban lamang siya para sa kanilang mga anak. Kung hindi nito sinabi na kukunin ng buo ang custody ng mga anak nila, hahayaan na lang niya ito kay Tala, kahit pa masakit para sa kanya. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga anak niya na mawalay sa kanya. Kaya gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para lamang sa kanyang mga anak. Papasok pa lang siya sa loob ng White House, agad na siyang sinalubong ng kanyang ina. Ma'am, niyakap niya ng mahigpit ang ina at lihim na umiyak sa balikat nito. Kahit hindi nagsasalita, alam niyang nararamdaman ng mami niya ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang mga bata? Bigla niyang tanong at kumulas ng yakap sa kanyang ina. Nasa loob, naglalaro. Hindi mo man lang sinabi sa akin na may kambal palang lalaki si Sam. Di sana bumili na rin ako ng laruan para kay Gab. May himig pagtatampo ang boses ng ina. Sorry ma'am, kahit ako nabigla na rin sa mga pangyayari. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam paano nagkahiwalay ang mga anak ko. Paliwalag niya sa ina. Tiningnan siya nito. Anak, may problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Hindi na muna siya pumasok sa loob ng mansyon upang makapag-usap sila ng maayos sa kanyang ina. Nag-ikot-ikot na muna sila sa hardin upang makalanghap siya ng preskong hangin. Kailangan niya ito upang matanggal ang bigat sa dibdib niya. Hindi pa rin kumukupas ang hilig niyo sa mga orchids, ma'am. Kahit nasa ibang bansa kayo, napapanatili niyo pa rin maganda ang villa. Dito lang yata ako nakakita ng iba't ibang klase ng orchids. Halos lahat ng species ng orchids mayroon na kayo rito ah. Hinawakan niya ang kakaibang klase ng orchid. Yumuko siya at tinamoy ito. Iyan ang pinakamahal sa lahat ng bulaklak. Ang Gold of Kinabalu Orchid. Isang stem lang niya, umaabot na ng $6,000. Kaya pala ang mahal. Maliban sa maganda, sobrang bango pa. Hindi na siya nagtataka kung bakit dito binuhos ng kanyang inang oras sa pag-aalaga ng mga orchids. Alam niyang sa ganitong paraan mapapawi ang pangungulila nito sa kanyang ama. Naikwento nito sa kanya noon na naghiwalay ang mommy at daddy niya dahil sa plane crash.
Magkasama ang mga ito na nakasakay sa nasabing eroplano at papunta na sana ng San Francisco para sa launching ng airlines business ng mga ito. Ngunit saksamang palad, nagkaroon ng plane crash. Mabuti na lang at natagpuan kaagad ang mami niya ng pamilya nito sa San Francisco. Samantalang ang daddy niya hindi na natagpuan. At siya na kasalukuyang 1 taong gulang pa lang ng mga panahon na yon ay naiwan sa poder ng Daddy Arjonia sa Pilipinas. Nawala ng alaala ang kanyang ina kaya malaki na siya nung pinahanap siya nito. Nagkataon naman na natagpuan siya ng tauhan na inutusan nito upang maghanap sa kanya sa isang lying-in clinic kasama ang isang sanggol. At nang mismong araw na yon, sinundan siya ng private jet ng kanyang ina. Kaya nagtaka siya kung sino ang kumuha ng isang anak niya. Kumusta na ang paghanap mo sa mga taong gustong gumawa ng masama sa'yo? Nakabalik siya sa kanyang sarili nang marinig ang sinabi ng ina. Hindi pa, ma'am. Malungkot niyang sagot. Umiwas siya ng tingin at inabala ang sarili sa pagtingin sa mga orchids na sumasayaw sa ihip ng hangin. Paano mo naman natagpuan ang isang anak mo? Ang dami na nangyayari rito sa Pilipinas. Hindi ka man lang nagkikwento sa akin. Binalingan niya ang ina. Umupo ito sa bench kaya tumabi na rin siya sa pag-upo rito. Kinuwento niya ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Liam at ramdam niya na umuusok ang ilong nito sa sobrang galit. Mas mabuti ang ginawa mo, anak. Dapat lang na ipaglaban mo ang karapatan mo sa mga anak mo. Saan nito pagkatapos marinig ang lahat ng kinuwento niya. Bakit pala kayo napauwi ng maaga, ma'am? Tanong niya nang may pagtataka. Nakarating sa akin ang balita sa nangyari sa'yo sa hotel. May nag-send pa sa akin ng video. Gusto kong magtuos kami ng lokong Layla at Arjo na yun. Ramdam niya ang nag-aapoy na galit ng kanyang ina. Ma'am, ang mag-ina lang ang problema ko. Hayaan niyo na sila sa akin. Nadadamay lang po si Tito Arjo. Siyempre, pamilya niya yun, kaya niya kinakampihan. Nakikiusap ang kanyang mga mata na tumingin sa ina. Hanggang sa hindi na ito nakatiis at sumuko na lang ito. Alright, hayaan muna kita sa mga plano mo ngayon. Pero kapag napuno na ang pasensya ko, sa mga lokong yun, hindi na ako magpapaalam pa sa'yo. Isusungal-ngal ko sa mga yun ang magiging mukhang pera nila, lalo na ang ina ng ex-husband mo. Sasagot pa sana siya sa ina nang marinig na may tumatawag sa kanyang telepono. Sinagot niya ang tawag. Sweetie, I made your husband sign the divorce paper. You need to reward me for this. Imbis na magsaya siya dahil nakalaya na siya kay Liam, ngunit tila sinaksak ang puso niya dahil hindi niya inaasahan na magiging mabilis ang pagpapalaya nila sa isa't isa. Muling bumagsak ang luha niya, ngunit pilit pa rin siyang ngumiti. Okay, ano ba gusto mong reward? Nakangiti niyang tanong habang nagpapahid ng luha. Alam kong malungkot ka ngayon, kaya gusto kong pasayahin ka. May bago akong bukas na bar dito sa Makati. Baka gusto mong itry. Wow, Attorney Rob. Kailan ka pa nagsimula na magnegosyo? Akala ko puro na lang korte ang inaatupag mo. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. Ikaw kasi, kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin ako sapat para sa'yo. Gusto kong pantayan ang yaman mo, kaya nagpatayo ako ng luxury bar. Baliw ka. Narinig niya na humagalpak ito ng tawa. Milyon ang binabayad sa'yo ng mga kliyente mo. Huwag kang magdrama dyan. Ako lang yata ang kliyente mo na hindi nagpapabayad. Alam mo na ang sagot dyan, Ashley. Sandali silang natahimik pareho. Tila naging seryoso na si Rob sa boses nito. Siya ang dahilan kung bakit nagstay rin ito sa States. At alam niyang siya rin ang dahilan kung bakit sumunod ito sa kanya sa Pilipinas. Kaya nung sinabi niya na magpa-file siya ng annulment, mabilis pa sa 4:00 ito na pumunta sa opisina ni Liam. Okay, sige na, baka magdrama ka na naman. Saan ba yung bar na sinasabi mo at anong oras para makapaghanda ako? Nasa villa kasi ako ngayon kasama ang mga anak ko. Pagkatapos nitong sabihin sa kanyang lugar at oras, sandali muna silang nag-usap ng mami niya bago pumasok sa loob ng mansyon. Mommy, I will call Dad to come here. No! Agad napigil niya kay Gab nung binibihisan niya ito ng damit pantulog. Nakita niya pagtataka sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Asan? Busy ang daddy mo ngayon, kaya sa ibang araw na lang, okay? Dahilan niya sa anak. But I miss him, Mom. Sagot ni Gab na parang iiyak. Niyakap niya na lang ito. Alam niyang lumaki si Gab kay Liam at sanay na ito nakasama ang daddy niya. Don't worry, son. Papasyalan natin si daddy. Sa ngayon, enjoy mo muna nakasama ang lola mo. Ngayon ko lang niya nakita kaya...
Alam ko na gusto pa niya kayong makasama ni Sam. Di ba bukas gusto mong mga bayo? Kumalas ito sa yakap sa kanya at nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito. Sige, kailangan mo na matulog ngayon dahil bukas maaga pa tayong pupunta sa rancho ng lola niyo. Tumalon si Sam sa kama ni Gab at nauna pang nahiga kaya agad niyang sinaway ito. Sam, may sarili kang room. Nakita niya ang pagnguso nito habang nakatingin sa kanya. Mom, it's okay. Gusto ko rin na nandito pansamantala si Sam upang hindi ako manibago. Pumayag na lang siya sa kagustuhan ng dalawang bata. Alam niyang mas lalong naging close sa mga ito at naging kakampi ang isa't isa. Matapos niyang patulugin ang dalawa, nagpasya na rin siyang magbihis. 1 oras pa ang biyahe niya bago makarating sa Makati. Tiyak na 9:00 na siya bago makarating. Pinarada niya ang kotse sa harap ng The Mixers Club na sinasabi ni Rob na bagong bukas na bar nito. Humanga siya sa lalaki dahil kakabukas lang ng bar nito, ngunit dinadayo na kaagad ng mayayamang bachelors. Halata naman dahil sa mga luxury cars na nakaparada sa harapan nito. You look stunning tonight, sweetie. Napalingon siya nang marinig ang boses ni Rob na papalapit sa kanya. Sinara muna niya ang pintuan ng kotse bago hinarap ito. Ano naman na nakakaganda sa ayos ko? Tanong niya dahil simpleng maong jeans at white tube shirt lang yung suot niya na pinatungan ng itim na blazer. Kaya lang mas naging matangkad siya ngayon dahil sa suot niyang black high-heeled boots. Tinali niya pa itaas ang kanyang mahabang buhok kaya mas lalong sumingkit ang kanyang mata. Ito siguro ang dahilan kung bakit naninibago ito sa ayos niya dahil lagi siyang nakikita na naka-jacket sa States. You look perfect, kaya nagtataka ako bakit nagawa kang bitaw ng ex-husband mo. Kinuha nito ang kamay niya at nilagay sa braso nito, kaya nagmumukha silang couple nang pumasok sa loob ng bar. Huwag na natin pag-usapan ang ex ko. Nandito ako para mag-enjoy dahil yun ang sabi mo. Binalingan siya ni Rob at nginitian. Tila na-amaze sa sinabi niya. Boss, di ba si Mama Ashley yun? Nabaling ang tingin ni Liam sa direksyon na tinuturo ni Brian. Ganun na lang ang pagdilim ng anyo niya nang makita si Ashley na matamis ang ngiti habang nakahawak sa braso ni Atty. Shaw. Nakuyom niya ang kamao. Kaya pala hindi siya tinigilan ng lalaking yun kanina hanggat hindi siya pumipirma. Yun pala may plano itong agawin ng asawa niya. Kahit divorce na sila, walang ibang asawa ang puso niya kundi si Ashley lang. Akmang tatayo na siya nang agad siyang pinigilan ni Brian. Boss, kalma lang. Baka lalo lang magalit sa'yo si Mama Ashley kapag nakigulo ka sa kanila. Manood na lang tayo. Kainis, pumunta ako rito para sandaling makalimutan ang problema ko. Sabi niya kay Brian. Napuno na ng selos ang sistema niya. Kung gusto mo, umuwi na lang tayo para hindi mo sila makita, boss. Sagot nito, ngunit salungat naman ang utak niya. Gusto pa nitong makita si Ashley. Nakailang tungga siya ng beer. Umorder pa siya ng mas matapang na alak para labanan ng selos na nararamdaman niya. Honey, dahan-dahan lang sa pag-inom. Napatras siya nang makita si Tala sa tabi niya at nakapulupot ang kamay sa braso niya. Matalim siyang sumulyap kay Brian sa mga nag-aakusa niyang mga mata. Ngunit magkasunod na pagiling ang sinagot nito sa kanya. Nagpapahiwatig na wala itong alam sa pagdating ni Tala. Bakit ka nandito? Madilim ang kanyang anyo na binalingan ng babae. Pinapasundo ko sa akin ni Mami Amanda. Umarko pa itaas ang labi niya. Halata ang disappointment sa kanyang muka nang marinig na Mami na rin ang tawag nito sa mami niya. Napasulyap siya sa gawin ni Ashley at nakita niyang nakatingin ito sa kanila, kaya naman hinalikan niya ang noni Tala upang pagselosin rin ito. Tuwang-tuwa naman si Tala kaya mas lalo pa nitong dinikit ang katawan sa kanya. Ngunit sa halip na magselos si Ashley, hindi yun ang nakikita niya, dahil nakapikit ang mga mata nito at nakahilig sa dibdib ni Atty. Shaw, habang nagsasayaw ang mga ito sa gitna ng dance floor at sumasabay sa tugtog ng sweet music na Perfect by Ed Sheeran. Kanina lang nakita pa niya ito na nakaupo ngunit ngayon magkayakap na ang mga ito habang nagsasayaw. Rob, sa tingin mo ba may papanalo ko ang buong custody ng aking mga anak? Mahinang tanong ni Ashley habang nakapikit ito. Ito lang ang tanging paraan upang hindi niya makita ang kaswitan ng dating asawa niya at ng babae nito. Ramdam niya ang paghaplos ni Rob sa kanyang buhok, maging ang halik nito sa kanyang noo. Hinayaan lang niya yon upang ipakita kay Liam na kaya rin niya itong palitan. Of course, my sweetie. Hintayin lang natin na ikasal siya sa babae niya upang madagdagan ang ating ebidensya laban sa kanya.
Thank you, Rob. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa lahat ng tulong mo sa akin. Gusto na niyang umiyak sa dibdib nito. Para sa'yo, lahat gagawin ko, Ashley. At wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Dumilat ng mga mata si Ashley nang maamoy ang pabango ng ex niya. At hindi nga siya nagkakamali. Dahil yakap-yakap na rin ito ngayon si Tala habang sumasayaw sa gitna. 2 steps lang ang layo sa kanila. Hindi niya alam kung naririnig nito ang lahat ng sinasabi ni Rob sa kaniya kanina. Ngunit wala siyang pakialam. Tapos na ang lahat sa kanila. Magpakasal man ito sa dating fiancé nito, wala na rin siyang pakiron. Sandaling nagtama ang kanilang mga mata at nakita niya ang mapanghusgang tingin nito sa kanya. Rob, gusto ko nang umuwi. Pabulong niyang wika kay Rob nang nilapit nito ang tainga sa labi niya. Okay, sagot nito at tinakbayan siya. Pinulupot rin niya ang kamay sa baywang nito upang lalong inisin si Liam. Nang makita ni Liam na lumabas ng bar ang dalawa, wala sa sarili na tinulak niya si Tala kaya napaupo ito sa sahig. Sinulyapan lang niya ito. Umuwi ka na, tapos na ang drama natin. Wika niya rito sa tinalikuran. Kailangan niyang makausap si Ashley. What? Hindi makapaniwala na tanong ni Tala. Pinilit niya ang sarili na makatayo at sinundan ang tingin si Liam. Liam! Sigaw niya nang makitang lumabas na rin ito ng bar. Ashley! Biglang hinablot ni Liam ang kamay niya na kanina lang nakapulupot sa braso ni Rob. Hindi niya inaasahan yon kaya muntik na siyang ma-outbalance. Mabilis niyang tinulak si Liam nang makita na nakayakap na siya sa lalaki. Ngunit tila wala itong plano na pakawalan siya dahil mas lalong humigpit ang pagyakap nito sa kanya. Let me go, Liam! No, sweetheart, dahil akin ka lang. Puno ng pagkadismaya ang mukha niya habang tinititigan ito. Alam niyang lasing lang ito kaya nito nasabi ang mga salitang yon. Puno ng lungkot ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Liam, lasing ka lang. Muli niya tong tinulak ngunit muli rin naman siyang niyakap pabalik. Mahigpit ang pagyakap nito sa kanya habang hinahaplos ang buhok niya. I can't let you go, my sugar. Ibinaon nito ang mukha sa leeg niya at muli siyang kinintala ng halik. Doon alam niyang nag-iwan na naman ng marka. Ramdam niya ang mainit na likido na galing sa pagiyak nito na bumagsak sa leg niya. You've already made a choice, Liam. So let's move on. Biglang nanigas ang anyo nito dahil sa sinabi niya. Alam niyang tinamaan na naman niya ang ego nito. You can take my kids away from me. His tone was icily distant as he held her in his arms. So am I. She also gave him a stone-cold response. Kahit kapwa na nila naririnig ang bawat pintig ng kanilang magkadikit na dibdib, ngunit pinili pa rin nilang maging matigas sa isa't isa. Binigay mo rin ba ang sarili mo kay Atty. Shaw para lang sa annulment at makuha ang custody ng mga bata? Puno ng pag-akusa ang tono ng boses nito. Kung yun ang iniisip mo, siguro nga tama ka. Sinunggaban na lang niyang sinabi nito, kaysa naman magtaka ito kung saan nanggagaling ang yaman niya. Wala rin namang patutunguhan ang pag-uusap nila kahit sagutin man niya ito ng totoo. Kumalas ito ng yakap sa kanya at masusi siyang tinitigan. Tila sinusuyod sa sulok ng kanyang mga mata kung totoong sinasabi niya. So anong balak mo ha? Siya bang ipapalit mo sa akin? Hindi pwedeng magkaroon ng pangalawang ama mga anak ko. Puno ng pagbabanta ang boses nito. Nilapit niya ang mukha kay Liam at ngumiti. Then, taste your own medicine. Kung kaya mong bigyan ng pangalawang ina mga anak ko, kaya ko rin gawin yun sa'yo. Tinalikuran na niya ito ngunit mabilis rin siya nitong hinawakan sa kamay. Ashley, what's this? Kailangan pa ba natin pahirapan ang mga anak natin? Alam mong hindi sanay si Gab na hindi ako nakikita. Si Sam, ngayon pa lang ako bumabawi sa kanya. Bakit kailangan mo silang ilayo sa akin? Basag ang boses nito. Tila pinipigilan lang na huwag umiyak. Tanungin mong sarili mo, Liam. Dahil ganyan din ang gusto kong itanong sa'yo. Bakit umabot ka sa puntong kunin ang buong custody ng mga anak ko? Anong palagay mo sa akin ha? Aso? Pagkatapos mga anak, aantayin lang ng 2 buwan na pwede na kunin ng mga anak at ilayo sa kanyang ina? Buhay ko ang inalay ko para sa mga anak ko. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin na mas may kakayahan kang buhayin sila. Wala kang alam. Hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko para lang maiwal sila. Nanginginig siya sa sobrang galit. Nakita niyang umiwas ito ng tingin at muling bumaling sa kanya. Pinagpatong nito ang 2 kamay sa ulo at muling namewang.
Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Ilayo sa akin ng mga anak ko? Paano kung hanapin nila ako? Anong isasagot mo? Matitiis mo ba makita silang nahihirapan? Kailangan pa ba natin silang dalhin sa korte? At papiliin kung kanino sila sasama? Siya naman ang umiwas ng tingin, kahit siya nahihirapan na rin. Hanggat maaari ayaw niyang malaman ng kanilang mga anak ang problema nila ni Liam. Hanggat pinagpipilitan mo sa'yo titira ang mga anak ko, talagang aabot tayo sa ganun, Liam. Matalino sila, kahit hindi ko sabihin malalaman pa rin nila na nagpakasal ang daddy nila sa iba. Namuli sa ito at mataman na tinitigan siya. Kahit lasing ito, andun pa rin ang kapangyarihan nito na kayang paluhurin ang kahit sino. Alam niyang kanina pa ito nagpipigil ng galit sa kanya. Nasa katayuan nito ngayon na nauubusan na ito ng pasensya. Ngunit sa kabila ng galit na anyo nito, naiinis siya sa sarili dahil sa mga titig nito na siyang nagpapawala ng katinoan niya. Lalo kapag bumabayin sa mga labi niya, kahit anong bato niya, kaya siyang palambutin nito ng paulit-ulit at nawawalan na siya ng lakas upang labanan pa yun. Hinawakan nito ang dalawang balikat niya at pinagdikit ang noo nilang dalawa. Muli na namang dumampi ang mainit na hininga nito sa tungki ng ilong niya. Then tell me, sweetheart, what do you want? Puno ng pagsusumamo ang boses nito. Hindi ako hahadlang sa kasal niyo ni Tala kung yan ang gusto mo, Liam. Pero sa akin ang mga anak ko. Paano naman ako? Paano ko sila makikita? Pumikit siya nang maramdaman na gustong kumawala ng mga luha niya. Ramdam niyang nahihirapan na rin ito. Hindi makita ang mga anak niya. Hahayaan kita na bisitahin sila sa villa. Pero wag na wag mong dadalhin ang magiging bagong asawa mo. Mas lalo ng mami mo. Sa tuwing bibisita ka, kailangang alam ko kung kailan ka pupunta. At dapat nandyan ako. Sorry ha, naninigurado lang ako na hindi mo sila kukunin sa akin. At wag mong pagtangkaan na kukunin sila sa school. Nang hindi ko alam. Dahil marami akong mga mata sa paligid. Wag mong sirain ang konting tiwala na binigay ko sa'yo. Mabait na umiti si Liam matapos marinig ang mga kondisyon ni Ashley. Kahit naging limitado na ngayon ang pagkikita nila ng mga anak niya, mas okay na ang ganito, kaysa naman na umabot pa sila sa korte at magkasakitan. Hanggat maaari gusto pa niyang maging buo ang pamilya niya, habang naghahanap pa siya ng paraan kung paano lulutasin ang problema sa kanyang ina. Paano naman ang mga manliligaw mo? Ayokong pumupunta sila sa bahay mo na nandun rin ang mga anak ko. Hanggat maaari, gusto kong panatilihin sa kanilang mga mata na buo pa rin tayo. Sandaling tumahimik si Ashley. Kung yan ang gusto mo, walang ibang lalaki na pupunta sa bahay maliban lang sa'yo. Hindi niya alam kung bakit ang kaninang kondisyon niya tila nauwi yata sa pagbuo nila bilang isang pamilya. Kaya naman agad niyang dinagdag. Tandaan mo, Liam, nakikipagkasundo lang ako sa'yo upang hindi mahirapan ang mga anak ko. Pero wala akong balak na maging kabit mo. Hinalikan siya nito sa noo, ngunit hindi niya alam ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Wala naman ako sinabi. Natameme siya dahil sa sinabi nito. Tila nagmukha siyang advanced thinker na baka may chance pang mabuo ang pamilya nila. Somehow nasaktan rin ang puso niya dahil aminin man niya at sa hindi, medyo umasa siya. Pwede bang magtanong? Muli nitong pinagdikit ang mga noo nila. Tila yun lang ang paraan nito upang makausap siya ng matino. Sabihin mo, sagot niya. Totoo bang sinabi mo kay mommy na minahal mo lang ako dahil sa kumpanya? Akmang itutulak niya ito, ngunit hindi siya hinayaan na gawin yun. Please, Ashley, I need to know. Yun ang dahilan kung bakit ako galit na galit ng mga panahon na yun. Sobra ako nasaktan dahil mahal na mahal kita. Para saan pang pagtatanong mo na yan, Liam? Kung sana bago mo ako hinusgahan, tinanong mo muna ako. Huwag mong gawing dahilan na nasaktan ka lang, kaya mas pinili mong saktan rin ako na hindi mo na inaalam ang totoo. Kahit malaman mo man ang totoo ngayon, hindi pa rin ito mababago ang katotohanan na annulled na tayo. Tapos na sa atin ang lahat. Kung talaga mahal mo ako. Dito, sabay turo niya sa dibdib nito. Dito mismo mararamdaman mo kung ano ako sa buhay mo. Tung puso mo mismo ang makakapagsabi kung totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ako magsasabi ng katotohanan dahil kung talaga mahal mo ako, dapat matagal mo nang alam yan. Nagkaroon na siya ng lakas na itulak ito nang maramdaman na lumuwag na ang pagdikit ng kanilang mga noo. Napaawang ang labi ni Liam habang sinusundan ng tingin ang papalayong sasakyan ni Ashley. Parang may mali.
Kung puso niyang tatanungin niya, naniniwala siyang mahal pa rin siya nito. Nakabawi siya nang maramdaman ang pagtakip ni Rob sa balikat niya. Maswerte ka pa rin, bro. Hiniwalayan mo na, hinayaan ka pa rin na pumasok sa buhay niya. Paano naman ako na ilang taon na naghihintay ng sagutin niya? Pero salamat pa rin dahil ikakasal ka na. Ibig sabihin may chance na ako makuha si Ashley. Napakalaking gintong sinayang mo, bro. She's a golden queen. But I will make her mine. Nakayom ni Liam ang kamao. Gumalaw ang mga panga niya at naggitgita ng kanyang mga ngipin habang nakatingin sa likuran ni Rob, nakasalukuyang papasok sa loob ng bar. Hindi siya papayag na may ibang lalaki sa buhay ni Ashley. Kaya naman sa tuwing hinahalikan niya ito sa leeg, lagi siyang nag-iiwan ng marka upang ipaalam sa lahat na pagmamay-ari na niya ito. Ramdam niyang mahal pa siya ni Ashley dahil hinayaan siyang markahan ang leeg nito. Muling kinuha ni Liam ang cellphone niya at tiningnan ng mabuti ang CCTV footage na sinend sa kanya nakaraan. Paulit-ulit niya itong pinanonood hanggang sa napansin niya na parang may pinutol sa sinabi ni Ashley. Tiningnan niya ang oras at may mga minuto na tampered. Ano? Malakas niyang tanong nang mapagtanto na hindi tuloy-tuloy ang binigay sa kanya na CCTV footage. Malaki ang mga hakbang niya na pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito pa uwi. Batid na ni Brian ang mangyayari yon kaya nauna na siyang pumasok sa kotse ng boss niya. Binalingan siya nito. Ginawa mo pa akong driver. Hininto nito ang sasakyan at lumabas. Lumipat ito sa likurang upuan kung saan nakaupo kanina si Brian. Nakuha naman ng alalay ang ibig sabihin ni Liam kaya naman mabilis na rin itong lumipat sa driver's seat. Kamot ang ulo. I'm sorry, Ashley. Sabay na umikting ang panga niya at pagkuyom ng kamao. Sinira niya ang pamilya niya dahil lang sa sinabi ng kanyang ina. Brian, boss. Napatingin si Brian sa rearview mirror. Hindi maintindihan ang sinasabi ng boss niya. Para saan, boss? Para magpakasal kay Tala. Gulat ang tumambad kay Brian. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin upang hindi atakihin ang mami nito. Kailangan nitong magpanggap bilang Liam sa araw ng kasal nila ni Tala. May paglalaban pa kaya ni na Liam at Ashley? Ang pamilya nila? Mabubuo kaya sila kahit na hadlang ang ina ng binata?